Hello mga boss. Gagawin natin ngayon, ayan, isang mixer ng brand, kung titignan nyo, Kevlar. Ayan, at ang model nito, Mix Dash 12BT. So, ang issue nitong mixer na to, base sa customer, ayaw daw mag-power. So, yun bali ang problema nitong mixer. Ngayon, yun yung ayusin natin ngayon. Pero bago yan, itatry na muna natin para, yun na nga, kahit papano, makita nyo ang problema nito. So, try lang muna natin mga boss. Ayan, bali meron tong switch. Bali ito yung kanyang switch. Ayan. So, switch on na natin para saksak na lang natin tong kanyang power cord. So, pansinin nyo mga boss, ayan. So, ayan, kung titignan nyo, bale, hindi nga nagpa-power on tong mixer. Ayan. Kahit napindutin ko tong kanyang mute na button, so hindi man umilaw tong kanyang indicator para sa mute. Tapos mga boss, kung papasinin din natin tong kanyang indicator, ayan. So, hindi rin umilaw, ganun din tong kanyang monitor. So, hindi nga nagpo-power on tong mixer. Yan bale yung ayusin natin ngayon. Ayan, naka-switch on naman tong kanyang switch. So, bago natin simulan yung pagbukas dito mga boss, sa mga hindi pa pala na-subscribe, huwag sanang kalimutan mag-subscribe. At pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. So, ayan, kung titignan nyo, bale nabuksan ko na tong mixer. Ayan, papasinin nyo. So, dahil ang problema nitong mixer na to mga boss, nakita naman natin, no power. Matik mga boss, i-check na muna natin dito yung kanyang power supply. So, papasinin nyo, bale ito yung kanyang power supply. Ayan, nakaiwalay yung kanyang power supply dito sa mismong mainboard nitong mixer. So, mas better yan. Hindi tayo mahirapan sa pag-repair dito. Ngayon, bale, babaklasin ko na muna itong kanyang power supply. Bale, yan yung unang check natin. So, baklasin ko lang mga boss. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale nabaklas ko na itong power supply. So, wala naman ako nakikita ang cold solder dito sa likod. Ayan. Tapos, dito sa mga parts. So, wala naman din ako nakitang bloated na capacitor or sunog. Ayan. So, gagawin natin dito mga boss. Bale, yun na nga. Check natin yung power supply na yan. Tignan natin kung present ba yung output nitong kanyang power supply. Pero bago yan, tanggalin ko na muna itong mga socket wire. Sa mga beginners pala mga boss, pagdating dito sa mga socket wire na magkatulad or magkapareho, tulad dito, yung dalawang socket wire magkapareho. So, gawin lang natin dyan, lagyan natin marka yung isang socket wire. Ayan. So, kunin ko lang yung pangmarka na pentel pen. Ayan mga boss. So, lalagyan natin ng marka yan. Para once na ibabalik na natin itong power supply, hindi tayo maligaw. Kasi yung dalawang socket wire nitong power supply na yan mga boss ay magkatulad. So may tendency kapag ibabalik natin yung mga socket wire na yan, baka magkabaliktad. So mas better na lagyan natin ng marka. So ganun lang yung paraan dyan mga boss sa mga baguhan dyan. Ngayon, after natin mabaklas yung mga socket wire dito sa power supply, so gagawin natin dito, ayan, dahil wala naman ako nakikitang sunog na pyesa or basag na solder. So, matik, bale, magto-troubleshoot tayo dito sa power supply na yan. Pero bago yan, i-check na muna natin kung present ba yung output nitong power supply na yan. So, itong power supply na to mga boss, bale, meron tong output na dalawang 5 volts. Ayan. Tapos, meron din tong output na negative 15 volts. Tapos, positive 15 volts. At meron ding 48 volts. Ngayon, lahat ng voltage na nabanggit ko dito sa power supply na yan. So, check na muna natin yan. Tingnan natin kung present ba yung mga voltage na yan. So, set up ko lang para yun na nga, mapag-check na tayo ng voltage. So, ayan, bale, ilalagay ko lang yung kanyang socket wire para sa AC. Para yun na nga, mapagsukat tayo ng voltage. Ngayon, lagay ko lang tong kanyang power cord. Ayan. So sana mga boss, nandito na lang sa power supply ang problema nitong mixer para yun na nga, hindi na tayo pa kailangan pang magbaklas dito sa board nitong mixer. Medyo marami pa kasing tatanggalin once na nandito sa main board ang problema nitong mixer. So check natin yan, malalaman din natin yan mga boss kung nasa power supply ba yung problema nitong mixer or main board.
So, yung set ng ating tester para mapagsukat tayo ng voltahe ay DC volts. Ayan. So, ulitin ko lang. Bale, unang gagawin natin dito, check na muna natin yung output nitong power supply. Tignan natin kung present ba yung mga supply na nabanggit ko kanina na 5 volts, dalawang 15 volts, positive, negative supply at isang 48 volts. So, saksak ko lang. Ayan. Ngayon mga boss, nakasaksak na tong power cord. Nakaswitch na rin tong main switch nitong mixer. So, check na lang natin. Ayan. So, dito sa 5 volts, kung titignan nyo, ayan, 0 volts. Wala tayong masukat dito sa kanyang 5 volts. So, nasaksak na yan mga boss. Papakita ko sa inyo na meron na supply itong power supply na 231 volts AC. So, ibig sabihin, meron na supply itong mainboard. Ngayon, balik natin sa DC volts. Ayan. Ulitin ko, sa 5 volts. Ayan, sa 5 volts, wala tayong masukat. Sa pangalawang 5 volts, ganun din, 0 volts. So, nakita natin sa 5 volts, 0 volts yung nasukat natin. Ngayon, try naman natin sa 15 volts negative supply. Ayan, meron lang tayo nasukat na 1.4 volts. Sa positive supply naman, 15, ganun din, 1.4. Sa 48 volts naman, ayun, 6 volts lang. So, ibig sabihin mo, boss, lahat ng output nitong power supply, so, halos baksak yung voltahe. Halos wala na tayong nasukat na voltahe. Ayan, ulitin ko lang. Sa negative 15 volts, bale nasukat lang natin ay 1.4 volts. Ayan, sobrang baba. Sa positive 15 volts naman, ganun din, 1.4. So, sobrang baba mo, boss, yung kanyang 15 volts. Ngayon, sa 48 volts naman, ayan, kung titignan nyo, nasa 1.3 volts. So, wait lang, ayan. So, sa 48 volts mga boss, ang nasukat ko ay nasa 1.3 volts lang. So, sobrang baba. Dito sa 5 volts, ayan, 0 volts. So, nakita natin, halos wala tayong masukat na output dito sa power supply. So, ibig sabihin, may problema nga dito mga boss, itong power supply na yan. So, ngayon, sunod na gagawin natin dahil may problema dito itong power supply. So, ito troubleshoot ko na muna to. So, hindi ko na ipapakita pa yung video sa pag-troubleshoot dito sa power supply para yun na nga, hindi na lang umaba itong ating video. So, ganun na lang siguro yung gagawin ko mga boss. Ngayon, once na nakita ko na yung problema nito, papakita ko na lang sa inyo. So, i-check ko lang muna mga boss. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale tapos ko lang ma-repair itong power supply. So, okay na to mga boss. Na-test ko na rin to, meron ng output. Bale, nakita kong problema dito sa power supply na yan, kung bakit walang output tong power supply. Bale, ito yung nakita kong problema mga boss. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, kung nakikita nyo tong transistor na yan, malapit sa optocoupler. Bale, ito yung optocoupler. So, ang number nitong transistor na yan ay 431. Bale, ito yung tinanggal ko mga boss. Ayan, bale, yan yung may problema. So, kung itetest natin yan mga boss, hindi naman shorted, hindi naman open. Basta sa pag-test ko, leak tong transistor na yan. So, yan yung naging problema dito sa power supply kung bakit wala tayong masukat na output dito sa power supply. So, ipapakita ko sa inyo mga boss, ayan, itetest ko tong transistor para kahit paano makita nyo. So, iset ko yung aking tester sa 0. So, pansinin nyo mga boss, forward, reverse. Kung papansinin nyo, meron tayong nakuwang resistance, pero hindi naman shorted, ayan. Reverse, forward. So, reverse and forward, ayan, meron tayong nakuwang resistance. So, hindi naman shorted, hindi naman open. So, ibig sabihin, itong transistor na yan ay leak. So, pagpalit ko dyan sa transistor na yan, mga boss, bale yun, nag-okay na itong power supply. Lumabas na yung output nitong power supply. Ngayon, papakita ko sa inyo. So, ito palang transistor na yan ay 7805 na regulator. So, pinalitan ko na rin ito mga boss kasi may napansin ako dito parang may sunog or itim.
Pero basta pag-test ko sa regulator na yan, good naman. Ayan, bale pinalitan ko na lang. Para sigurado na lang mga boss. Pero nakita ko talagang problema dito yung 431. Ngayon, supply natin ng AC itong power supply para may pagkita ko sa inyo na okay na itong power supply. Ayan mga boss. So, ganun pa rin yung set na ating tester sa DC volts. Saksak ko lang. Ayan. So, nakasaksak na itong power cord. Nakaswitch na rin itong mixer. Bale, magsusukat na lang tayo ng voltahe mga boss. So, pansinin nyo itong ating tester. Bale, yung supply nito, dalawang 5 volts, dalawang 15 volts, at isang 48 volts. So, tignan natin. Sa 5 volts, ayan mga boss, negative 5 volts. Sa pangalawa, ayan, kung titignan nyo, 4.9. So, 5 volts na rin yan. Ngayon, sa 15 volts, negative 15 volts. Ayan, 14.9. Sa pangalawang 15 volts naman, sa positive 15 volts, ayan mga boss, same lang, 14.9. Ayan. Ngayon, sa 48 volts naman, ayan mga boss, kung titignan nyo, wait lang, ayan, 48 volts. So, nakita natin mga boss, preset na lahat yung mga voltahe nitong power supply. So, ibig sabihin, okay na yan. Ngayon, sunod naman na gagawin natin, ngayon meron ng output tong power supply. So, itatap natin yan dito sa mixer para yun na nga makita natin kung mag-on na ba tong mixer, kung wala na bang ibang problema. So, i-set up ko lang mga boss para mai-try natin. So, ayan mga boss, bale tapos ko na may tap yung power supply. So, diyan ko lang muna nilagay. Itatry na muna natin kung mag-on na ba tong mixer. So, saksak ko lang mga boss, pansinin nyo itong power indicator at itong monitor display. Ayan. Naka-switch na rin tong main switch. Ayun. Kung titignan nyo mga boss, ayan, nag-power on na tong mixer. Papasinin nyo, meron na rin yung kanyang display. Ayan. So, okay na to mga boss. Yun lang talaga yung naging problema. Try natin dito sa mga mute button. Ayan, umilaw na rin ngayon itong kanyang indicator para sa kanyang mute. So, okay na to mga boss. Bale, sasara ko na lang to para yun na nga, matry pa natin ng isa pang beses. So, isara ko lang. So, kung titignan nyo, ayan, bale, tapos ko na may sara tong mixer. Bale, nakasara na yan. Ayan. Ngayon, try pa natin ng isa pang beses mga boss. Tignan natin kung magpa-power on pa rin ba itong mixer after natin may sara. So, saksak ko lang. Ayan. So, pansinin nyo mga boss. Ngayon, power on dito sa main switch. So, kung titignan nyo mga boss, ayan, okay pa rin. Itong mixer, nagpa-power on pa rin after natin may sara. Ayan. So, naging problema lang talaga nito mga boss, yung kanyang transistor na malapit sa optocoupler na number ay 431. So, yun lang talaga nakita natin na problema dito kung bakit ayaw mag-power on. So, dahil okay na to mga boss, hanggang dito na lang tong ating video. Sa mga hindi pa pala na-subscribe, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang sa muli, maraming salamat.